Ikaw lang naman yata yung wala pang alam eh. Tulad ng? Tulad ng tunay na pagkatao ng ginang na pumunta dito kanina. Wag na wag kayo basta makikisalamuha sa iba. Naiintindihan niyo ba? Kilalanin niyo muna ng gusto yung pakikisamahan ninyo. Napakasakit mo talaga! Wala kang awa! Bumalik ka dito! Magtutuswa tayo! Mahirap magtiwala sa mga taong minsan mo palang nakakasalamuha. Minsan kasi, ang akala nating kabutihan na ipinapakita nila sa atin, disguise lang pala nila para isagawa ang masama nilang pakay sa atin. Kaya naman natutunan kong sa buhay, hindi libre ang pagbibigay ng tiwala sa iba. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Pati na rin sa mga magagaling na voice actors at mga solid kayanggaw na patuloy pang dumarami at tumatangkilik sa mga kwentong aswang na tampok sa channel na ito. Hayaan niyo po akong ibahagi ang aking naging karanasan. 4 na taon na ang nakakaraan sa isang tagumbaryo sa malayong probinsya na sakop ng Kabisayaan. Ako nga po pala si Anthony. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, nakahanda na ba yung gamit ninyo? Abay, anong oras na oh? Aabutan tayo ng tanghali sa biyahe. Mataas na yung sikat ng araw tsaka masakit na sa balat yung init. Eh bilisan nyo na nga dyan na makaalis na tayo. O Polo, ito na ho. O Angel, okay na ba yung mga gamit mo? Wala ka na ba nakalimutan? Wala na po kuya. Kaso ang bigat po nitong bag ko eh. Sus, nagpapababy ka na naman dyan eh. Tsaka huwag kang humuso-nguso dyan na parang patong busog. O siya, sige na. Akin na yan at ako na magdadala. Yay! Salamat po kuya. Kaya love na love po kita eh. Bah, nang bola pa nga. Hindi mo na ako kailangan bulahin, no? Palibasa kasi, alam mong hindi kita kayang tiisin eh. Eh syempre naman. Ako lang naman kasi yung nag-iisa mong bunsong kapatid, di ba? Tapos prinsesa pa. Oo na, oo na. Eh, paano ka na lang kaya kapag wala na ako? Wala namang baby sa'yo. Eh kung lang naman po yun kuya eh. Alam ko namang hindi mo ako kayang iwan kahit anong mangyari. At saka bipolar ka kaya. Sinusulit ko lang yung pagkakataon habang hindi mo pa ako inaasar. Napailing na lang ako dahil sa kadaldalan ng kapatid kong si Angel. Simula kasi nang matuto siyang magsalita, hindi na talaga siya maawat sa kadaldalan. Kaya nga minsan, napapagalitan na lang siya ni Lolo dahil para siyang hindi na uubusan ng kwento. Albularyo po pala ang lolo namin na si Lolo Teroy. 60 anyos na siya. Kaya naman sinasanay niya na kaming dalawa ng kapatid ko sa panggagamot bilang paghahanda sa amin sa pagiging albularyo. Pero hindi lang kami nakafocus sa panggagamot. Tinuturuan niya rin kami kung paano makipaglaban sa mga aswang. Pero hindi pa naman kami nakakakita ni Angel ng mga aswang sa tanang buhay namin. Oh, kayong dalawa ha. Umayos kayo doon. Makikituloy tayo sa bahay ng kaibigan ko pasamantala habang sinasanay ko kayo. Doon kasi alam ko marami kayong matututunan. Oo naman, Holo. Ako pa ba? Si Angel lang naman yung pasaway tsaka madaldal eh. Ba, kung makapagsalita ka naman kuya, parang ang bait-bait mo ah. Oh, bakit? Hindi ba? Binitbit ko nga tong bag mo eh. O di ba? May instant alalay ka? Eh mabigat nga kasi. Gusto mo ba hindi na ako lumaki? O sige na nga, akin na nga lang yung bag ko. Hindi, joke lang. Ito naman oh, masyadong pikon. Huwag ka naman pumusangot dyan. Sige ka, mabilis ka tatandaan yan. Ay nako, kayong dalawa talaga. Ang kukulit ninyo. Anthony, tigilan mo na nga yung kapatid mo at napakaiyakin naman yan. Hindi na po ako iiyak, lolo, no? Big girl na po ako eh. Aray ko naman kuya. Huwag mo nga guluhin yung buko. Buhaglag na nga eh, tapos guguluhin mo pa.
Okay lang yan, cute ka pa rin naman eh. Ikaw mo, mukha kang tuta na, ano nga ba ulit tawag doon? Shih Tzu? Lolo, si kuya oh. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga sa inyo. Mahigit 1 oras din ang naging biyahe namin noon. Papunta sa baryo na sinasabi ni Lolo Teroy na kaibigan niya raw. Pagdating sa bayan kasi, kailangan pang sumakay ng jeep para makarating sa mismong baryo. Yung mga jeep pa naman, hindi lalarga hanggat hindi napupuno ang mga upuan. Totoy, para na. Dito na lang kami. Sigurado ho ba kayo na dito tayo? Abay, siyempre naman. Ano ba akala mo sa akin ulyanin? Abay, lintik ka talagang bata ka, oo. Tara na't bumaba. Sumunod na lang kami ni Angel noon kay Lolo kahit pa hindi ako siguradong tama nga ang binabaan namin. Paano kasi? Puro tubuhan ang nasa kaliwang bahagi ng daan. Samantalang sa kabila naman, masukal na kakahuyan. 10:00 na ng umaga noon, kaya medyo masakit na sa balat ang sikat ng araw. Napanguso naman ang kapatid ko dahil siguro maging siya ay hindi sigurado kung tama ba ang napuntahan naming lugar. Lolo, wala naman pong baryo dito eh. Sigurado po ba kayong dito yun? Ay, nako, talaga kayong dalawa. Ginagawa niyo na naman akong mali-mali eh. Oo nga. Tsaka matalas pa yung memorya ko, no? Kahit na ilang taon na akong hindi nagagawi kina Armando, alam ko pa rin kung nasan yung baryong tinago. Baryong tinago ho? Kaya naman pala hindi makita mula dito sa kalsada kasi nakatago pala. Ngayon alam ko na, lo. Di mabuti. O siya, tara na't maglakad at baka abutin tayo dito ng tanghaliang tapat. Abay, para na tayong inihaw nun kapag naabutan tayo ng mas mainit na sikat ng araw. Kung ganun, lo, lechon yung labas ni Angel nun. Ikaw kaya kuya, binilad na pala ka. Tigilan mo nga ako, sinisira mo naman yung mood ko eh. May paganyan-ganyan ka na ngayon ah. Ilang taon ka pa lang pero kumasta ka, para kang malaking tao na. Kayo, tigilan nyo na nga yan. Ang iingay ninyo. Abay, baka mabati kayo dyan sa ginagawa nyo eh. Hindi nyo ba nakikita itong dinadaanan natin? Nakikita po. Ang sukal na nga po ng gubat eh. Di manahimik kayo dyan. Lalo na kapag nakarating tayo dun sa mismong baryo. Bawal ang mga maiingay doon, lalo na kapag dayo. Ayaw ng mga taga roon ng mga maiingay. Aba, grabe naman yun, lo. Ang sensitive naman nila sa ingay kung ganun. Kaya ho ba sila nasa tagumbaryo kasi gusto nila isolate yung sarili nila para hindi masira na iba yung katahimikan nila? Oo. Parang ganun na nga. Pero respetuhin na lang natin yung gusto nila. Lalo na't bago pa lang kayo nakakarating dito. Parang natatakot po tuloy ako dahil sa mga sinasabi niyo, Lolo. Parang ang KJ naman po pala ng mga tao sa baryong yun. Baka pati pagtawan ng malakas, hindi rin po pwede ha? Habay, pwede naman. Basta nasa loob ka lang ng bahay. Pero kapag nasa labas tayo, dapat umakto kayong formal. Hindi magaslaw at hindi rin maingay. Maliwanag ba? Oo, lo. Tatandaan ko po yan. Ewan ko nga lang po dito kay Angel. Ewan ko talaga sa'yo, kuya. Kanina mabait ka. Tapos susunod, magiging mapang-aser ka na naman. Ay nako, kawawa talaga yung magiging girlfriend mo pag nagkataon. Tinawanan ko na lang ang sinabi ni Angel noon. Hindi naman kasi talaga ako sobrang mapang-asar. Bale, paraan ko lang yon para lambingin ang kapatid ko. Ang cute niya kasi talaga lalo na kapag nakabusangot. Medyo chubby kasi ang kapatid ko noon at may matatambok na mga pisngi. Kaya naging libangan ko na din ang panunokso sa kanya. Buti na lang talaga, hindi pikunin ng kapatid ko at sa halip ay lumalaban na lang din minsan sa asaran. At ilang sandali pa nga, narating na namin ang bukana ng baryo. May malaking kawayang arko doon na may nakalagay na Baryo Tinago.
Aba, Lo, tama po pala kayo May baryo talaga na nakatago dito. O, diba? Sabi ko naman sa inyo hindi ko pa nakakalimutan to. Pero bakit naman po kailangan pang dumaan sa gubat? Nakakatakot naman po kapag uuwi dito kapag gabi na. Iba ka mamaya, bigla na lang may lumapa sa yung mabangis na hayop sa daan o di kaya matuklaw kayo ng ahas. Buti nga sana kuya kung yun lang. Pero paano kapag aswang yung nag-aabang sa'yo dun sa kasukalan? Yari ka talaga pag nagkataon. Sanayan lang kasi yan. Saka marami naman paraan ng mga taga rito para hindi sila mapahamak. Sandali lang. May ibibilin lang ako sa inyo bago tumuloy sa baryong yan. Ano naman po yun, Lo? Wag na wag kayo basta makikisalamuha sa iba. Naiintindihan nyo ba? Kilalanin nyo muna ng gusto yung pakikisamahan ninyo. Wala namang masama doon. Pero mas mainam kung ang mga anak ni Armando lang ang lagi nyong kasama. Mas ligtas kayo kapag ganon. Bakit naman, Lo? Ano ba meron sa baryo na yan? Hindi ko alam pero parang bigla na lang tumubo ang kuryosidad sa isip ko noon dahil sa hindi pagsagot ni Lolo sa tanong ko. Para bang bigla akong nakaramdam na hindi mga ordinaryong tao lang ang naninirahan sa baryong yon. O di kaya naman, may sikretong nakatago sa baryong yon na gusto ni Lolo na kami mismo ang tumuklas kaya niya kami dinala roon. Kumbaga, inihahanda niya na kami sa mga posibilidad na maaari naming kaharapin sa paglaon. Naglakad na nga kami papasok sa baryong yon at namangha ako sa linis ng buong lugar. Hindi rin magkakadikit ang mga bahay at halos lahat may mga bakurang natatamnan ng mga bulaklak. Aba, ang ganda naman pala dito, Lo. Tignan mo, ang tataba ng bulaklak Halatang alagang-alaga. Ganyan talaga ang mga tao dito. Libangan na kasi nila yan. At saka wala naman kasi sila ibang magagawa dito. Minsan lang kasi sila lumawas sa bayan para magala. Halos lahat abala sa pagsasaka at paghahanap buhay. Di ibig sabihin po nun, mababait yung mga tao dito? Pero bakit po kayo nag-aalala sa kaligtasan namin? Kasi nga hindi ba sinabi ko na hindi niyo pa kilala yung mga nakatira dito? Ay nako, huwag na nga maraming tanong. Basta't sundin niyo na lang yung mga sinasabi ko, maliwanag. Ay siya, narito na pala tayo sa barangay hall. Ay, iho, si Kapitan Armando nandyan ba? Abay, Teroy? Teroy, kaibigan! Abay, nagawi ka dito. Aba, ang laki na ng pinagbago mo Oo nga Alam mo naman, eto, tumatanda na. At saka, kaya nga rin kami naparito ng apo ko. Napagpasyahan ko kasi na mas makakabuti kung dito muna sila sanayin. Ganun ba? Abay, kung ganun nga, may pakiusap lang sana ako sa'yo. Ay nako, sabihin mo lang at basta't kaya ko tutulong ako. Iniwanan muna kami ni na Lolo at ng kapitan sa tanggapan ng barangay. At saka sila pumasok sa isang silid na sa hinuha ko ay ang opisina ng kapitan. Seryoso siguro ang naging usapan nila, kaya kinailangan pang sa loob sila mag-usap. Pero sandali lang naman yon, at pagkatapos ay sabay din silang lumabas. Teroy, aasahan ko ang tulong ninyo Saka huwag kang maglala. Pwede kayong tumira sa aming bahay kahit kailan nyo gusto. Alam mo namang welcome kayo dito palagi Ay siya, maraming salamat talaga Armando Saka, makakaasa kang gagawin ko ang lahat para matulungan kayo dito. Parang ang blessing in disguise nga yun Kasi, magiging unang mission yun ng mga apo ko kapag nagkataon. Mabuti na lang talaga at timing din ang pagbisita ninyo dito. Abay, malaking tulong talaga kayo sa amin kung sakali. Sige na, dumiretso na lang kayo sa bahay at nandun naman sila nanay. Saka yung dalawa kong anak. Sige Armando, mauna na kami doon Salamat ulit. Kita na lang ulit tayo mamaya.
Naglalakad na kami ni Lolo Teroy noon palabas ng barangay hall nang matapos silang mag-usap ng kapitan. Nang makalayo-layo na kami roon, saka ko naman kinausap si Lolo tungkol sa mga bagay-bagay sa baryo na yon. Si Angel naman noon, tahimik lang na nakasunod at nakikinig sa pag-uusap namin ni Lolo. Lo, bakit po may barangay hall dito sa baryo? Hindi po ba dapat sa proper po ng barangay yung tinayo? Kasi may 3 pang baryo bukod dito sa baryo Tinago. At ang mga baryo na yon kasama tong baryo na to, sa akop yun ng Santa Catalina. Bali itong barangay Santa Catalina may 4 pong baryo. Tama po ba ako, Lo? Ibig sabihin, ibang barangay na ho ito. Oo, nakuha mo. Kuya, tingnan mo. Halos lahat sila nakatingin sa atin. Oo nga, Angel eh. Pero hayaan mo na. Siguro, naninibago lang sila kasi mga bagong mukha tayo. Pagkatapos ng lagpas 10 minutong paglalakad, huminto kami sa tapat ng isang sementadong bahay. Simple lang yun at parang bungalow style. At sa harap ng bahay naman, may garden din na may sari-saring bulaklak, katulad ng mga bahay na nadaanan namin. Tao po! Tao po! Teroy! Aba Teroy, ikaw na ba yan? Ising, kamusta? Abay, parang hindi ka tumanda. Ay nako, kahit kailan talaga'y napakabulero mo. Siya, yan na ba yung mga apo mo? Oo. Ito nga pala si Anthony. Saka ito yung kapatid niya, si Angel. Magandang araw po, Lola Ising. Magandang araw po, Lola. Magandang araw rin sa inyo, iho at iha. O siya, halina kayo rito sa loob at mainit dyan sa labas. Pagpasok naman namin sa loob ay agad na gumala ang paningin ko sa kabuuan nun. Makikita muna sa sala ang kusina na nahahati lang gamit ang divider, kung saan nakalagay ang isang hindi kalakihang telebisyon. Sa kanang bahagi naman ng bahay, naroon ang 3 magkakasunod na kwarto. At mula sa gitnang kwarto ay lumabas ang isang batang lalaki. Nakatamtaman lang naman ang pangangatawan. At sa pakiwari ko ay kaedad lang din ng kapatid ko. Napatigil pa nga siya nang makita kami. At bahagyang nanlaki ang mga mata. Mabilis siyang pumasok ulit sa kwarto at isinara ang pinto. Ano po nangyari doon? Ay, pagpasensyahan mo na yan si Bonbon. Ganun talaga ang batang yon. Mahiyain kasi mana sa nanay niya. Maupo na muna kayo dyan at magtitimpla muna ako ng maiinom ninyo. Okay lang ba sa inyong kape? Ay, Ising, kahit ano, ayos lang yon. Maraming salamat. Okay lang din po sa akin, Lola Ising. Pero sa kapatid ko, baka naman may Milo ho kayo dyan. Abay, meron. Sandali lang at magtitimpla ako, ha? Sige ho, salamat. Lo, ang ganda naman dito, no? Tsaka wala naman ako nararamdamang kakaiba dito. Oo nga, Polo. Bukod po sa mga taong parang ngayon lang nakakita ng dayo, wala naman pong kakaiba sa baryong to, Hindi ba't mas maganda nga yun? Pero, ito yung una ninyong misyon, mga apo. Kailangan nyo malaman kung ang nakakasalamuhan nyo ba ay tao o hindi naman kaya aswang. Nagkatinginan lang kami ni Angel noon dahil sa sinabi ni Lolo. Kahit kasi tinuruan na kami ni Lolo noon kung paano malaman kung isang aswang nga ang kaharap namin. Hindi pa rin kami sigurado kung magagawa nga namin yon. Unang beses kasi na may makakasalamuha kami ng mga aswang kung sakali. Pero huwag kayo mag-alala. Kahit naman may aswang dito, hindi naman nila kayo magagalaw. Lalo na't alam nilang bisita kayo ng kapitan nila. Kayo ho ba, Lo? Malalaman niyo po ba kung aswang yung isang tao sa unang tingin pa lang? Kapag malapit, oo.
Tsaka sinabi ko naman sa inyo kung paano yon, hindi ba? Pero gagana lang yon sa mga ordinaryong aswang. Hala, di ibig sabihin po, kung halimbawang gabunan o bangkila ng kaharap namin, hindi namin malalaman kaagad kasi hindi naman namin makikita yon mula sa mga mata nila. Tama ka dyan, Angel. Bakit hindi nyo na lang kasi kami bigyan ng kumukulong langis bilang babala? O di kaya mutya na umiinit kapag may malapit na aswang? Apo, hindi sa lahat ng pagkakataon aasa kayo sa mga bagay na yon. Paano pala kung halimbawa naiwala niyo yung mga yon? Paano niyo malalaman kung aswang nga yung nakaharap ninyo? Kung sa bagay, Lo, nagigets ko na ho. Diba? Kaya nga, sundin niyo ang mga sinasabi ko. Lagi niyong tatandaan ng bilin ko para hindi kayo malinlang. Ayos lang ngayon kasi kasama niyo pa ako. Halimbawa kayong dalawa na nga lang. Anong gagawin ninyo? Di mabibiktima na lang kayo ng aswang na nais pumuntirya sa inyo kasi wala kayong alam. Maya-maya pa, dumating naman si Lola Ising. May bitbit siyang bandihado na may nakapatong na 3 tasa na may umuusok na mga inumin. Tumayo naman ako sa kasya sinalubong para tulungan siya sa paglalapag nun doon sa kawayang center table na nasa sala. Tulungan ko na po kayo, Lola. Ay, salamat iho. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan ninyo Wala yon. Tungkol lang naman yun sa gagawin namin pag-iensayo. Alam mo kasi, Ising, kailangan ng matutunan ng mga batang ito yung pagiging albularyo. Hindi naman kasi ako bumabata na. At kailangan ko na ng bagong kahalili. Ay, ganun ba? Siya, heto na ang mga inumin ninyo. Ay, may natira pa pala dun sa niluto kong butong kanina. Abay, kukunin ko muna ha. Nang may maipares kayo dyan sa kape at tsokolate. Hindi na namin nakita pang lumabas ang batang lalaki mula sa kwarto. Simula nang pumasok siya ron kanina. Kahit nung nananghalian kami, hindi rin sila sumabay. Kahit si Lola Ising noon na siyang nagluto ng pagkain namin, hindi rin sumabay. Ang sabi niya kasi, hindi siya kumakain ng kanin kapag tanghali. Mahirap na raw kasing tumaba lalo na't matanda na siya. Kaya wala tuloy kaming hiya-hiya ng kapatid ko. At napadami pa nga kami ng kain. Kahit kasi medyo matabang ang ulam naming adobong atay ng manok ay malinamnam pa rin yon. 6:00 ng gabi naman nang makauwi si Mang Armando. At sakalang lumabas nun ang bata nang marinig ang boses ng tatay niya. Bonbon! Bakit naman buong maghapon ka nasa kwarto? Hindi mo man lang kinausap itong mga bisita natin. At saka magkasiedad lang yata kayo nitong si... ano nga bang pangalan mo, Iha? Ako po si Angel. Angel nga pala. Bonbon anak, ba't hindi mo man lang niyaya maglaro ito? Hindi ko naman po siya kilala eh. Saka ayoko po sa mga taong yan. Abay, Bonbon hindi magandang asal yan. Si Lolo Teroy, kaibigan ko yan. Matalik na kaibigan. Kaya alam kong mabait yan, pati yung mga apo niya. Basta po, Lo, wala po akong tiwala sa mga tao. Dahil sa sinabing yun ni Bonbon ay parang nagkaroon ako agad ng ideya na baka hindi siya ordinaryong bata lang. Naputo lang ang pag-iisip ko noon nang muli na namang bumukas ang pinto ng dulong kwarto. At mula roon ay lumabas ang isang magandang babae na sa hinuha ko ay kaedaran ko lang din. Nahigit ko pa nga ang sariling hininga nang lumipad ang tingin niya sa gawi ko. Magandang gabi po. May bisita po pala kayo? Abay, oo. Sa katunayan nga, kanina pa nga sila dito eh. Hindi mo ba naririnig? Nakatulog po kasi ako, tay eh. Kagigising ko lang at saka nakasalpak po kasi yung headphone sa tenga ko kaya hindi ko narinig. Ganun ba? Abay, napasarap siguro ang tulog mo, ano? Esa, eto nga pala si Teroy, kaibigan ko.
Saka ito yung mga apo niya, sina Angel tsaka ano nga ulit pangalan mo, iyo? Anthony po. Ayun. Si Anthony nga pala. Nagagalak po ako makilala kayong lahat. Abay, napaka-formal mo naman, Iya. Ano nga ba ulit ang pangalan mo? Ako naman po si Rachel. Abay, ikaw nga. Ikaw yung batang kinakarga ko dati pa. Abay, ang bilis naman ng panahon, ano? Napakalaki mo na, tapos ang ganda-ganda mo pa. At saka, kamukhang-kamukha mo si Belinda. Pansin ko ang pag-iba ng aura ni na Rachel at Mang Armando nang banggitin ni Lolo Teroy ang pangalang Belinda. Dahil sa kuryosidad ay naghintay lang ako ng susunod nilang sasabihin. Pero kaagad namang binawi ni Lolo yon nang maramdaman niya ang biglaang pagtahimik ng mag-ama. Bilib din talaga ako kay Lolo sa bilis niyang makaisip ng bagong topiko. Para lang mawala ang awkward atmosphere na yon sa paligid. Maya-maya pa, nagyaya na si Lola Ising na maghahaponan na raw. Sabay-sabay naman kaming kumain nun. At pagkatapos, sa sala na muna kami nanatili para magpababa ng mga kinain. Nanood lang kami ng TV noon nang biglang magsalita si Angel. Alam mo kuya, ang ganda ni Ate Rachel, no? Paglaki ko, gusto ko maging ganun ako kaganda. Maganda ka naman basta, bas-basan mo lang yung kasibaan mo nang hindi ka masyadong tumaba. Bakit? Porket ba mataba, ibig sabihin hindi na maganda? Ibig sabihin din ba nun kung naging mataba si Ate Rachel, hindi ka na rin magagandahan sa kanya? Uy, wala akong sinabing ganun Tsaka ikaw talaga, ang random ng mga sinasabi mo. Manood ka na nga lang. Sus, palibasa kasi mahilig ka sa mga sexy na babae. Ay naku, bakit kaya ganyan yung mga lalaki ngayon? Bumabase na lang sa pisikal na itsura. Ewan ko sa'yo. Bata-bata mo pa tapos puro ganyan yung iniisip mo. Tsaka ang problemahin mo na lang kung paano mapipigilan yung bibig mo sa kadaldalan. Hoy, kayo dyan. Manahimik nga kayo dyan at para kayo mga bubuyog. Abay, nakikinig ako ng balita, oh. Ikaw kasi, ang daldal mo. Nagalit tuloy si Lolo. Kuya, tingnan mo yun nasa TV, oh. Wakwak yung tiyan ng lalaki tapos butas pa yung tuktok. Oo nga no. Lo, hindi po kaya aswang yung may gawa niyan? Marami rin ang nagsasabi. Pero ayaw naman maniwala ng mga pulis. Ang sabi sa investigasyon baka raw may nakaalitan yung lalaki. Lasinggero daw kasi at babaero. Habay, kapatid ng asawa niya at yung isa niyang kainuman ng tinuturong suspect. Pareho raw kasi silang kaaway niyang namatay. Ano? Hindi naman ho kaya sobra-sobra yung ginawa sa kanya kung ganun lang kababaw yung kasalanan niya? Apo, ang kasalanan kasalanan. Kahit gaano pa kababaw. Pero malakas talaga ang kutob ko na aswang yung may gawa niyan. At ang malala pa, sa kabilang baryo lang yan nangyari. Talaga ho? Oo, Anthony. Totoo ang sinasabi ng lolo mo. Sa katunayan niya, isang baryo lang ang pagitan ng Baryo Tinago at Sitio Nara. Kung ganun ho, hindi po ba delikado dito? Kasi nasa malapit lang din ang bibiktima kung posibleng ang aswang yun. Yun nga yung pabor na hiningi ko sa lolo mo na kung maaari, tulungan niyo ako mapuksa ang mga aswang na namiminsala sa buong barangay. Teroy, Anthony, iho, handa na ang kwarto na gagamitin ninyo. Dito na muna kayo sa kwarto ni Bonbon at doon na muna siya sa kwarto ng ate niya. Armando, mauna na ako ha. Salamat at makakapagpahinga na rin kami. Bukas, maaga pa kaming gigising para maglakad-lakad. Kahit malalim na ang gabi ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok noon. Natsyempohan pang tila na puno ang pantog ko, kaya naman bumaba ako sa higaan namin at saka lumabas ng kwarto para tunguhin ng banyo. Pero sa kasamaang palad, nasa labas pa ng bahay ang banyo. Hindi naman ako natatakot noon, pero isang bagay ang sumalubong sa akin na talagang nagpataas ng mga balahibo ko.
Isang nilalang kasi ang nakita kong nilalantakan ng isang manok na noon ay may mga balahibo pa. Diyos ko, aswang, may aswang nga dito. Munti ka na akong mapasigaw noon kung hindi ko lang napigil ang sarili kong boses. Nagmamadali ngunit maingat akong bumalik sa loob ng bahay habang ang tingin ay nasa nilalang pa rin. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil abala siya sa kinakain niya at nakatalikod pa sa gawi ko. Pero paglingon ko sa loob ng bahay, doon ako tuluyang napasigaw nang makita ang isang babae na nasa daraanan ko at nakatayo lang ng diretsyo. Nakapatay pa naman ang mga ilaw sa buong bahay noon. At tanging ambon lang ng liwanag ang pumapasok mula sa street lamp ang naging tanglaw ko. Lolo! Lolo, may aswang! Hoy, manahimik ka nga dyan, Anthony. Bakit ba parang tarantan-taranta ka? Tsaka saan ka ba galing? Rachel, ano? Ang bango naman ang kamay mo. Baliw. Ano ba kasing ginagawa mo? Di ba dapat natutulog ka na? Nalawayan mo patuloy itong kamay ko. Ano ba yan? Kadiri ka naman eh. Tinakpan mo yung bibig ko eh. Kasi sumisigaw ka. Ano bang akala mo nasa horror film ka? Kasi may nakita akong kakaiba dun sa likod ng bahay nyo. Ano? Ano nakita mo? Wala. Sige na, matulog ka na ulit. Papasok na ako sa kwarto. Siya nga pala, magbabanyo ka ba? Hindi, iinom sana ako ng tubig eh. O sige, huwag kang lalabas ng bahay ha. Ha? Bakit naman? Wala. Sige na, babalik na ako sa kwarto. Akala ko nun umurong na ang pantog ko dahil sa takot. Pero pagpasok ko naman sa kwarto, naramdaman ko na naman na naiihi ako. Natampal ko na lang ang noo ko noon dahil mukhang kailangan ko pa talagang lumabas, makaihi lang. Buti na lang talaga, iba yung bintana sa loob ng kwarto. Para kasi yung sliding window pero gawa sa kahoy. Dahan-dahan ko lang yung binuksan saka tumungtong sa bangko ng study table. Sabihan nyo na akong duwag. Pero ng mga panahon kasi na yon, unang beses ko palang talagang makakita ng aswang, kaya hindi ko pa alam ang gagawin. Kuya? Kuya, anong gagawin mo? Tatakas ka ba? Saan ka pupunta? Shh! Huwag ka nga maingay. Baka magising si Lolo. Iihi lang ako. Bintana yan, kuya. Nasa labas yung banyo, di ba? Alam ko na. Naduduwag ka, no? Ano? Hindi no. Wala kasing ilaw sa labas kaya dito na lang ako. Ay, naku. Napakabalahura mo talaga. Akala mo naman bahay mo to, ah. Pagkasabi niya noon ay kaagad naman siyang nagtalokbong ng kumot. Hindi ko na lang siya pinansin noon dahil parang sasabog na talaga ang pantog ko. Mabilis akong nagbaba ng shorts noon, saka pinakawala ng pinipigilan kong ihi. At nang magtaas na ako ng zipper, saka naman ako biglang may narinig na mahihinang pag-angil. Natatakot man ay hinahanap pa rin ng mga mata ko kung saan banda yun ang galing. At nang mapatingin ako sa baba ng bintana, naroon ang isang nilalang na may maitim na balat at may mahabang puting buhok. Nakatingin sa akin habang patuloy na umaangil. Anak lang! Ano klase nilalang yun? Nagmamadali akong isinara ang bintana sa takot na baka biglang tumalon yung nilalang at pasukin kami sa kwarto. Buti na lang talaga, may barrel bar na lock yung bintana, kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. Apo, ba't ka ba sumisigaw? Nananaginip ka ba? Sana panaginip lang yun, Lo. Ano kasi, sa labas ng bintana, may nakita po akong nilalang. At ano namang nilalang yun, Apo? Hindi ko po alam, Lo eh. Itim po kasi yung balat nun. Parang uling tapos puti-puti naman ho yung buhok. Aba, kung hindi ako nagkakamali, isang gabunan yung nakita mo. Abay, mabuti at hindi yun lumipad papunta dito. Po? Lumilipad yun? Wala naman noong bakpak yun ah.
Yun ang isa sa mga kakayanan ng gabunan. Kaya nilang lumipad kahit wala silang pakpak. Buti na lang ho na isara ko kagad yung bintana, Lo. Lagyan kaya natin ng pangontrang asin yung hamba. Baka kasi magpumilit siyang pumasok eh. At saka bukod pa po pala dun, Lo. May nakita din ako kanina nilalang. Hindi ko maaninig yung mukha kasi nakatalikod sa akin eh. Pero maitim din tapos sabog-sabog yung buhok. O siya, sige na. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Malalim na ang gabi. Mabuti pa, matulog ka na dyan. Ngunit paghiga ko naman ay muli na naman akong nagulat nang biglang sumilip mula sa kumot si Angel sa ngumisi. Muntikan ko pa siyang mahampas noon kung hindi lang ako nakapagpigil. Paano kasi? Parang kamukha niya yung mga nasa horror films. Yung emergency light lang kasi na naka-dim mode ang gamit namin. Kaya sapat lang ang liwanag para makaaninag. Ay naku kuya, bawas-bawasan mo nga yung kakakape mo. Napaka-nervyoso mo na eh. Patulog ka na nga lang. Hindi ko na alam kung anong oras ako dinalaw ng antok nun at nakatulog. Basta't kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa mahihinang pagtampal ng kung sino sa pisngi ko. Nang magmulat naman ako ng mga mata, nakabusangot na mukha kaagad ng kapatid ko ang nabungaran ko. Ano ba? Natutulog pa yung tao eh. Bumangon ka na kaya kuya. Maglalakad-lakad pa tayo sa labas sabi ni Lolo eh. Bakit ba? Anong oras na ba? 5:00 na kaya. Bilisan mo na kuya. Maya-maya lang pasikat na yung araw oh. Wala na akong nagawa kundi bumangon at dumiretso sa lababo para magmumog at uminom ng maligamgam na tubig. Pero paglabas ko ng pinto, may isang babaeng humahangos naman ang naghahanap sa kapitan. Anya'y kailangan niya ng tulong dahil nawawala raw ang asawa niya at kagabi pa raw na hindi umuwi. Lo, hindi ko kaya isang aswang yung kumuha sa asawa niya? Mrs. Isa ho akong albularyo. Kung maaari dalhin mo sa akin ang pinagrumihang damit na asawa mo at nang matawas natin. Nang sa gayong paraan, malalaman natin kung nasaan siya at kung sino yung kumuha sa kanya. Hindi na kami natuloy nun sa pag-alis at hinintay na lang na makabalik ang ginang, dala ang pinagrumihang damit ng asawa niyang nawawala. Kaagad namang nagsagawa si Lolo ng pagtatawas gamit yon. At maya-maya lang, isang figura ang lumabas sa upos ng kandila. Nako, masama ito. Ramdam ko malakas na pwersang bumabalo sa damit ng asawa mo. Hindi ordinaryo nila lang ang kumuha sa kanya, misis. Isang aswang yon. Pero kinalulungkot ko, hindi ko na maramdaman ang presensya ng asawa mo. Pumalahaw ang ginang nang marinig ang sinabi ni Lolo. Hindi niya matanggap na wala na talagang pag-asa na makabalik pa ang asawa niya. Muntikan pa nga siyang matumba nun kung hindi lang siya naalalayan ni Mang Armando. Maging sina Rachel, Bonbon at Lola Ising na nakasaksi sa pagtatawas. Nanlumo dahil sa sinapit ng lalaking yon. Ay nako, Teroy. May hinuha ako kung anong klaseng nilalang ang umuubos sa mga taga-baryo Tinago. Armando, aswang na agaras yun. Tama ka, Teroy. Agaras ka yung bumibiktima sa mga taga-baryo. E akala ko nga, huli na yung agaras na napatay ko, ilang buwan na nakakaraan eh. Pero ito na naman, may panibago. Agaras? Ano ho yun? Sila yung mga uri ng aswang na kumakain ng kapwa nila aswang para mas lumakas sila. Ordinaryong aswang lang naman ang kalimitang binibiktima nila. Pero kapag nagkaroon sila ng pagkakataon na matalo ang mga matataas na uri ng aswang, abay tiba-tiba sila dahil sa lakas ng enerhiyang makukuha nila mula sa katawan ng mga yon. Grabe naman ho yun. Hindi ko akalain pati pala yung aswang inaaswang din.
Oh, ano namang nakakatawa dun? Huwag mong gawing biro yung mga nangyayari dito sa baryo ah. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit mawalan ng pamilya? Teka lang. Sorry na. Hindi ko naman intention na pagtawanan yun nangyari. Hala ka, kuya. Yan tuloy, nagalit si Ate Rachel. Ang daldal mo kasi eh. Shh! Manahimik ka nga. Gagatong ka pa eh. Buong araw kong hindi pinansin si Rachel noon dahil sa nasabi ko nung umaga. Hindi ko naman talaga intensyon na pagtawanan yung nangyari. Gusto ko lang pagaanin ang sitwasyon dahil nun ko lang din nalaman na kahit pala mga aswang, inaaswang din. Pero mali yata ang pagkakaintindi nila sa sinabi ko. Nahihiya na tuloy akong magkikilos sa bahay na yon dahil sa naging pakikitungo sa akin ng dalagang anak ni Mang Armando. Natatakot na ulit akong magkamali at makagawa ng bagay na maaaring ikagalit niya. Kaya naman tumambay na lang ako kinahaponan sa garden na nasa harap lang ng bahay nila. May sementadong upuan kasi roon at saka lamesang pwedeng tambayan. Kuya, ito na oh, yung kape mo. Oh, akala ko ba sabi mo, boss-boss ako yung pagkakape. Bakit dinalahan mo pa ako niyan? Kasi kuya, mukha kang malungkot eh. Ako? Malungkot? Hindi no. Mukhang gwapo kaya ako. Nakakatawa yun, kuya. Tingnan mo, ang dami kong tawa oh, mga 3. Loko. Tsaka saan mo ba nakuha yan? Ikaw nakarating ka lang dito. Ang dami mo nang alam Syempre, ako pa ba? Ikaw lang naman yata yung wala pang alam eh. Tulad ng? Tulad ng tunay na pagkatao ng ginang na pumunta dito kanina. Oh, ano naman yung nalaman mo? Sige nga, sabihin mo. Hindi siya ordinaryong tao lang, kuya. Isa siyang aswang. Alam ko din naman yun eh. Bakit? Tumingin ka rin ba sa mga mata niya? Hindi. Paano mo nalaman? Dahil nga sa nag-iusapan nila Lolo Teroy at Mang Armando kanina. Sabi nila, di ba, isang agaras yung kumuha nun sa asawa nung ginang. Yung agaras, mga aswang lang din yung binibiktima. Ibig sabihin, aswang yung asawa nung ginang. Yun lang yung basihan mo, kuya? Kahit naman aswang yung lalaki, posible namang hindi aswang yung babae kanina eh. Kasi wala namang kakayahan yung mga ordinaryong aswang na makapanghawa. Dahil hindi naman nila kayang maglabas ng mutya. Alam mo, ang dami mo talagang alam. Sinabi ba yan sa'yo ni Lolo? Daya naman. Ba't ako hindi? Hindi naman kasi si Lolo yung nagsabi. Oh, sino? Si Lola Ising. Marami rin pala tayo matututunan sa kanila, no? Kaya nga tayo din nila ni Lolo Teroy dito, di ba? Kinagabihan ay sumama kaming dalawa ni Lolo sa pagroronda kasama si Mang Armando at ilan pa sa mga tanod. Pinaiwan niya na lang sa bahay ang kapatid ko dahil may ibang pinagagawa sa kanya si Lolo. Pero habang naglilibot kami, pansin kong wala man lang ni isang aso sa mga nadaraan na namin. Nagtaka ako kaya napatanong na lang ako kay Lolo na nooy abala sa pagtutok ng flashlight sa paligid. Lo, wala ba talaga mga aso dito? Parang imposible namang wala ni isang asong naligaw dito. Hindi talaga sila nag-aalaga ng aso dito. Saka, hindi tayo makakatulog na mahimbing kung nagkataong may mga aso dito. Aba, buong gabi magsisialulungan yung mga yon. Bakit naman, Lo? Malalaman mo din yun sa huli kung bakit iyo. Doon ko lang naalala ang mga napag-usapan namin ng kapatid ko. At base sa sagot ni Lolo noon, may kutob na ako kung bakit yon ang sinabi niya. Ibig sabihin, kung hindi man lahat ay paniguradong karamihan sa mga taga-baryo ay mga aswang. Hindi ko alam kung bakit biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko noon dahil sa naiisip ko. Kaya ba dito kami dinala ni Lolo Teroy? Anak lang, naiintindihan ko na. Noon ko lang
lang napagtagpi-tagpi ang mga sinabi ni Lolo mula nang dumating kami dito sa baryo. Dahil mga aswang pala ang mga makakasalamuha namin dito. Sinubukan ko ang isa pang paraang itinuro ni Lolo para malaman kung aswang ba ang isang tao. Sinadya kong magpahuli kina Lolo at tumalikod sa gawin nila. Pagkatapos ay saka ako tumuwad. Doon ko na nga nakumpirma ang lahat. Nang makitang si Mang Armando pati na ang kanyang mga tanod, wala na sa kanilang anyong tao. Kamukha ni Mang Armando yung nilalang na nakita ko noon sa labas ng bintana ng kwarto. Yung may maitim na balat at maputing buhok. Kung ganun, ibig sabihin, hindi rin mga ordinaryong tao yung anak ni Kapitan. Tama ka dyan, iyo. Ay, mamaw! Nagulat ba kita? Pasensya ka na. Ayos lang ho ako. Pero tama ang hinuha mo. Hindi nga kami mga ordinaryong tao lang. Huwag niyo naman ho sana mamasawain ng mga tanong ko, Mang Armando. Pero lahat ho ba ng mga nakatira dito sa baryo niyo, mga aswang ho? Oo. Pero kahit mga aswang kami, hindi kami kumakain ng laman ng tao. Lahat ng aswang na nasa sakupan ko, nais lang mamuhay ng tahimik at payapa. Kaya wala kang dapat ikabahala. Ang kaso nga lang may isang aswang na sumisira sa katahimikan ng baryo. Yun ho yung agaras na tinutukoy ninyo. Oo, iyo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang walang yang agaras na yon. Kaya niyo ba kailangan yung tulong ni Lolo? Para malaman kung sino at upang mapuksa yung agaras na yon. Oo, iho. Tama ka. At believe din ako sa talino mo, ha? Maana-mana ka talaga sa lolo mo. Parehas kayo ng kapatid mo na may matalas na pag-iisip. Umuwi rin kami kaagad noon nang wala naman kaming nakitang kakaiba sa buong baryo. At nang makahiga, mabilis din naman akong nakatulog dahil na rin sa pagod sa pagroronda. At kinagabihan, nagising na naman ako dahil sa tawag ng kalikasan. Mabuti na lang at handa ako noon. Gumawa kasi ako ng improvised na arinola. Gawa ang 1 galon na hindi na ginagamit. Pinutol ko yon sa kanilagyan ng tubig at konting bleach. Para hindi umalingasaw ang panghe sakaling maihian na. Pero nang bumangon ako, isang pares naman ng mapupulang mga mata ang sumalubong sa akin. Nakasilip yon mula sa siwang ng bintanang bahagyang nakaawang. Lolo! Lolo, may halimaw! Anong halimaw? Nasaan ang halimaw, Anton Doon po! Doon sa may... Ha? Ba't nawala? Teka, nandyan lang siya kanina. Nakasilip po yung aswang sa bintana. Baka naman nananaginip ka lang. Abay, teka. Sandali nga. Parang may naririnig akong angil sa labas, ha? Sandali lang at sisilipin ko. Sabay pa kaming sumilip ni Lolo noon sa bintana at kumalabog ng husto ang dibdib ko nang makitang may mga halimaw nga roon. Hindi lang isa kundi 3. Yung dalawa, parehong malalaking nilalang na may maitim na balat at mahabang puting buhok. Habang yung isa naman, isang mabalasik na nilalang na may kulubot na balat at mapupulang mga mata. Nagtagisan sila ng lakas at kitang-kita ko kung paano madehado ang huli. Walang awa itong pinagsusuntok ng 2 gabunan hanggang sa tuluyan na itong manlupaypay at kalaunay walang buhay na bumagsak sa lupa. Si Mang Armando po yung isang gabunan, di ba? Oo, at si Ising naman yung isa pa. Grabe ho, ang lalakas po talaga nila, no? Oo. Kaya nga si Armando yung ginawang kapitan ng buong barangay Dahil kaya niya ipagtanggol ang lugar mula sa mga masasamang aswang. Pero, yan po ba yung hinahanap nila agaras? Hindi yan agaras, Apo. Isa lamang yung wakwak. Mas mababang uri kaysa sa agaras. Pero hindi rin biro kalabanin ng isang yan, ha? Lalo na sa mga katulad natin tao lang. Mababaw lang ang naging tulog ko matapos ang pangyayaring yon. Kaya naman nang magsimula ng tumilaok ang mga manok, agad din akong nagising. Halos magkasabay nga lang kaming nagising ni Lolo noon
Habang si Angel naman, himbing na himbing pa rin sa pagtulog. Lo, hindi po ba natin gigisingin si Angel? Abay, tulog mantika pa rin oh. Hayaan mo muna. At mahimig pa yung tulog niya. Mabuti nga't hindi nagising kagabi dahil sa sigaw mo. Siya, mamayang alas 5 na lang natin siya gisingin. Tara na nga muna sa labas para makainom ako ng maligamgam na tubig. O sige po, Lo. Oh, Iya, ang aga mo naman nagising. Magandang umaga ho, Lolo Teroy. Kape ho tayo. Salamat Iya. Pero hindi kami nagkakape ng ganitong oras. Mamaya na lang siguro pagbalik namin galing sa paglalakad. Iinom na lang muna kami ng maligamgam na tubig na may halong kaunting asin. Ganun ho ba? O sige ho. Ipagluluto ko na lang po kayo ng almusal para naman makakain kayo kaagad mamaya pagbalik nyo. O siya, sige. Maraming salamat Iya ha. Pakiramdam ko ay masama pa rin ang loob sa akin ni Rachel. Dahil kahit simpleng pagtapon ng sulyap sa akin, hindi niya ginawa. Nakastigo ko tuloy nang wala sa oras ang sarili ko sa isip ko. Kung bakit kasi minsan, nawawalan ng preno ang bibig ko at kusa na lang lumalabas ang mga salita. Hindi na muna ako nag-abalang kausapin siya noon. Ayoko rin kasing masira ang mood niya lalo't maaga pa. At nang matapos akong uminom ng maligamgam na tubig, tutungo na sana ako sa kwarto para gisingin ang kapatid ko. Pero ang sabi ni Lolo, kami na lang daw muna ang aalis at hayaan na lang munang matulog si Angel. Ay, napaka-presko talaga ng hangin dito sa baryong ito. Malayo sa polusyon at talaga nakakaginawa ng pakiramdam. Oo nga po, Lolo eh. Tsaka, siya nga po pala. Ano po pala yung gagawin namin ni Angel? Yung tukol po sa misyon? Ayun ba? Hindi ba't ang unang misyon ninyo ay kilalanan kung aswang o hindi yung mga karap ninyo? O ano, may natutunan ka ba? Opo, pero kaunti pa lang ho. At least may natutunan ka. O siya, sige lang. Ipagpatuloy nyo lang yan at may mahalaga kami mission ngayon. At yun yung pagtugis sa agaras. Tutulong po ako, Lo. Pwede naman. Pero, kailangan mo muna mag-ensayo na maigi para may laban ka sa nilalang na yon. Dahil hindi biro ang makipaglaban sa aswang apo. Pagbalik namin ni Lolo sa bahay ay nakapagluto na nga si Rachel. Nakahain na ang agahan sa lamesa at gising na rin si Angel. Naabutan pa nga namin siyang kumakain kasabay ni Bonbon. Si Rachel naman, loaf bread lang ang kinakain. Sumabay na rin kami ni Lolo noon sa kanila. At pagkatapos ay nagpababa lang ako ng kinain para makapagsimula na ako sa pag-iensayo. May lugar pa naman sa gawing gilid ng bahay ni Namang Armando noon. Kaya doon ko na lang napagpasyahang mag-ensayo. Gamit ang isang pares ng arnis, iwinasiwas ko yon sa hangin. Nag-aarnis ka pala? Oo. Sports ko na to mula nung high school pa ako. Ibig sabihin, sumasali ka sa mga kompetisyon? Oo, varsity ako eh. Saka kailangan para sa scholarship ko. Tsaka mabuti naman pinansin mo ako ngayon. Tungkol dun pala. Pasensya ka na. Nainis lang naman talaga ako noon. Pero napag-isip-isip ko rin na lahat naman tayo minsan nakakapagsalita talaga ng mga bagay na hindi angkop sa sitwasyon. Kaya sorry kasi nasinghalan kita. Nako, wala yon. Saka tama ka naman kasi. Katunayan nga, nahihiya nga ako sa'yo. Parang gusto ko tuloy umuwi nun dahil sa kahihiyan. Wala kasi talagang preno tong bibig ko minsan eh. Ayos na yon. Okay na. O ano, peace na tayo ha. Oo naman. Nga pala, dinalahan kita ng tubig para sakaling mauhaw ka.
Nagkangitian na lang kami noon bago siya nagpaalam na papasok na ulit sa loob ng bahay. Maya-maya pa, may isang lalaki naman na tumawag sa akin mula sa labas ng bakuran ni Mang Armando. Matangkad siya at may matipunong pangangatawan na halatang batak sa pagbubuhat. Pare, magandang araw sa'yo. Magandang araw din. Ano nga atin? Ako nga pala si Norman. Ikaw pre, anong pangalan mo? Anthony pare. Ako si Anthony. Nagagalak ako makilala ka, Anthony. Kamag-anak ka ba nila Kapitan Armando? Hindi. Bisita lang kami dito. Yung lolo ko kasi matalik na kaibigan ni Mang Armando. Ganun ba? Ano kasi pare, si Rachel, matagal ko na kasing gusto yan eh. Oh, talaga? Ba't hindi mo ligawan? Mukha kasing suplada siya eh. Alam mo na, nahiya akong lumapit kasi baka bigla akong singalan. Sus, hindi naman siguro. Mabait yun, no? Teka, gusto mo bang tawagin ko? Wag na. Saka na lang siguro. Sa ngayon, tatanawin ko na lang muna siya sa malayo habang kumukuha ng buwelo at sapat na lakas ng loob. Napailing na lang ako noon nang makaalis na ang lalaking nagpakilalang si Norman. Iba rin kasi talaga ang karisma ni Rachel. Kaya naman hindi na rin katakataka na marami talaga ang nagkakagusto sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni Norman, hindi ko na muna yon ipinaalam kay Rachel. Ayoko kasing pangunahan si Norman sa gagawin niyang hakbang. At ng mga sumunod na araw, patuloy lang kami sa pag-iensayo ng kapatid ko. Nagpo-focus siya noon sa panggagamot, habang ako naman sa pakikipaglaban. Hindi pa ulit bumabalik si Norman noon, pero isang hapon, habang umiinom ako ng tubig dahil kakatapos ko lang magsanay, saka naman sumulpot ulit si Norman. Anthony, magandang hapon. Nandiyan ba si Rachel? Oh, Norman, nandiyan ka pala. Aba, ayos Japorms Tapos, may dala ka pang bulaklak. Aakyat ka ba ng ligaw? Saan ba ako aakyat? Sa bubong? Wala naman kasi hagdan yung bahay nila Kapitan Armando eh. Loko, joker ka rin pala, no? Nasa loob si Rachel. Nagtatahi ng damit ng kapatid niya. Ang likot kasi kaya napunit. Ganun ba? Pero ayos lang kaya kung maabala ko siya. Kasi baka ma-turn off siya kapag kinulit ko siya eh. Yun lang. Hindi ko rin alam eh. Kuntsabahin mo kaya yung kapatid niya si Bonbon? Wag na lang siguro. Sa susunod na lang kapag wala na siyang ginagawa. O siya, sige na. Pakiabot na lang tong bulaklak para sa kanya. Sige. Akin na. Kuya, wag mo pong kunin. Hayaan mo siyang magbigay kay Ate Rachel kung anong gusto niya. Ha? Pero bakit naman? Hindi naman siguro masama makisuyo, di ba? Oo nga, kuya. Kung gusto mo talaga, pwede mo namang ilagay na lang yan sa lamesa. Kuya, ano pong pangalan mo? Ako si Kuya Norman mo. Kuya Norman, pakilagay mo na lang po sa lamesa yung mga bulaklak. Sige. Nag-aalangan pa nung pumasok si Norman at para bang kalkulado ang kanyang mga kilos. Nang mailagay niya sa lamesa ang bulaklak, kaagad naman siyang nagpaalam na aalis na at babalik na lang sa ibang araw kung saan hindi abala si Rachel. Nang makaalis naman si Norman, saka ko naman hinarap si Angel. Angel, umamin ka nga sa akin. Ba't ganun ka pakitungo sa mga tao? Mabait naman yun Kasi kuya, aswang siya. Oo nga. Hindi ko naman inaalis yung posibilidad na yun eh. Lalo pat nasa baryo tayo ng mga aswang. Pero ano masama kung ipasuyo naman sa akin yung bulaklak na yun? Yun na nga kasi kuya. Aswang siya at pwede kanyang mausog kapag iniabot niya sa'yo yung mga yan. Lalo pat nararamdaman ko na hindi lang siya basta-bastang aswang. At saka bakit ngayon lang siya nagbalak manligaw?
Hindi ba niya naisip na insulto yun para sa'yo kung sakali? Kasi siguradong magugustuhan mo rin si Ate Rachel. Ibig sabihin, baka ikaw talaga yung pakay niya, kuya. Gusto ko niyang usugin para makuha ka niya. Nanindig ang mga balahibo ko noon sa batok at mga braso dahil sa sinabi ng kapatid ko. Kung tama nga ang sapantahan niyang ako ang pakay ni Norman, kailangan ko nang magdoble ingat. Noon ko lang naisip na hindi porket mababait ang karamihan sa mga aswang na nakatira sa baryong yon, meron pa rin talagang mga tuso na lahat gagawin para lang makapambiktima. Hayop na agaras na yan. Malaman ko lang talaga kung sino yung hinayupak na yan. Malalagot talaga siya sa akin. Ilang mamamayan na yung nawawala dito sa baryo. Siguro, kailangan na natin gumawa na aksyon. Bakit hindi na muna natin palikasin yung mga taga-baryo? Doon siguro sa mas ligtas na lugar. Kawawa naman yung pamilya na wala ng padre de pamilya. O di kaya yung ina. Abay, halos lahat ng mga nakatira dito may maliliit pang anak. Yun na nga, Teroy. May alam ako shelter sa kabilang baryo na pwedeng ipagamit sa kanila pansamantala. Kailangan natin sila palikasin nang hindi sila natutunugan ng agaras. Pero magagawa kaya natin yun? Wala nga tayo ideya kung sino yung hayop na agaras na yun . Sa ngayon, yun ang unang plano na muna natin gawin. Saka na yung agaras. Ang importante, mailikas natin sa ligtas na lugar ang mamamayan ko. Hindi ko naiwasang hindi makinig sa usapan nila noon. Ewan ko lang kung pasasamahin ba ako ni Lolo sakaling harapin na nila ang agaras. Ako kasi, gusto ko talagang tumulong, kaya naman nagpursige talaga ako sa pag-eensayo araw-araw. Yung mga itinuturo ni Lolo, lagi kong isinusulat sa journal ko para may nababalikan ako sakaling makalimot ako. Nagsilbi ko na rin yung gabay sa pang-araw-araw. Nariyang tinutulungan nga rin ako minsan ni Bonbon na mag-ensayo. Kahit kasi sabihing bata lang siya, kakaiba pa rin talaga ang lakas niya bilang isa nga siyang gabunan. Lo, handa na po ako sumama sa inyo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sigurado ka ba? Hindi ka na naduduwag. Lo naman, nagawa niyo pa talaga mga asar no? At saka oo, inaamin kong duwag ako minsan. Pero hindi po natin alam yung kakainan ko hanggat hindi natin sinusubukan. Oo nga, Polo. Hayaan nyo na po sumama yan si kuya nang may silbi naman siya dito. Hoy, ikaw makapagsalita ka, akala mo, laki na ambag mo dito Joke lang naman, kuya. Ikaw talaga, napakapikon. Masyado ka nang seryoso, Mag-aasawa ka na ba? Ha? Ano naman pinagsasabi mo dyan? Ikaw talagang bata ka, ang dami mo naiisip, no? Matulog ka na nga lang dyan. Kinabukasan ay kaagad nilang isinagawa ang unang plano. Palihim na kinausap ni na Lolo Teroy ang mga taga-baryo para lumikas at gagawin nila yon ng paunti-unti para hindi masyadong halata. Hindi na rin sila pinagdala ng mga gamit para hindi talaga akalain ng kung sino na aalis sila. Prioridad kasi ang mga buntis at mga may maliliit pang mga anak. Nagawa naman nila ng maayos ang plano at kinagabihan, nakapagtatakang pumailan lang ang malalakas na alulungan ng mga aso. Lo, naririnig niyo ba yon? Ang lalakas ng alulong ng mga aso na yun Abay, loko, syempre naririnig ko. Hindi naman ako pingi. Si Lolo naman Pero saan po kaya galing yung aso na yun? Huwag ka mag-alala. Mga asbo lang yun na tanod ni Armando. Rumoronda lang yun. Pero nang sumapit na ang umaga, humahangos na pumunta ang mga tanod ni Mang Armando sa bahay nila. Ayon sa mga ito ay sinalakay na naman sila ng agaras. At sa kasawiang palad, 2 sa kanila ang nakuha ng aswang. Abay, buwisit na yan. Talagang sinusubukan talaga ako na agaras na yan.
Sana pala. Sinamahan na lang natin sila kagabi sa pagroronda. Hindi na sana nangyari ang lahat ng ito. Pero nangyari na, Teroy eh. Ang tanging magagawa na lang natin ipaghiganti sila mula sa agaras na yon. Oo, tama ka Armando. Sama-sama tayong lalaban sa kanya kung kinakailangan. Tahimik lang akong nakikinig sa usapan nila. Nang bigla namang mag-usap ang dalawang bata sa tabi ko. Kasalukuyan kasi kaming nasa hapag at naghahanda ng mga gagamiting sangkap para sa ulam na lulutuin ni Rachel. Angel, hindi mo naman kailangan sumama sa pakikipaglaban sa aswang eh. Dito ka na lang, mas ligtas ka dito. Pero kasi, gawain din naman ng mga albularyo na labanan yung mga masasamang nilalang, di ba? Hindi ka pa naman albularyo ah. Nagsasanay ka pa lang. Kaya nga, di ba okay nga yun? Kasi masusubok yung lakas ko sa pakikipaglaban sa aswang. Pero Angel, iba ang agaras. Malakas siya. At ngayong marami ng aswang ang nabiktima niya, siguradong mas malakas na siya ngayon. Kaya wag na wag mong mamaliitin ang kalaban dahil baka yun ang ikapahamak mo. Tama si Rachel, Angel. At mamaya, doon tayo sa shelter matutulog para mabantayin yung mga nagsilikas sa baryo. Maraming bata doon kaya makikipaglaro ka na lang sa kanila. Pero kung gusto mo talaga makipaglaban, saka na siguro kapag batikan ka ng albularyo katulad ni Lolo Teroy. Mag-ensayo ko na lang mabuti tapos tuturuan na lang din kita kung paano makipaglaban sa masasamang aswang. Pagkatapos naming mananghalian ay nagpababa lang kami ng kinain. At saka dumiretso na sa pagpunta sa shelter na nasa kabilang baryo lang. Saka ko naman nakita si Norman na lumabas mula sa isang bahay na nadaanan namin. Nang makita niya ako, agad naman niya akong tinawag at nilapitan. Oh, pre, saan kayo pupunta? Uuwi na sila. Ihatid lang namin. Bakit ba? Ganun ba? Uy, Bonbon, ba't ganyan mo kausapin yung tao? Shh, huwag ka na lang kasing kumontra. Pare, pasensya ka na ah. Nga pala, tagasang ka nga pala. Ilang beses na tayo nag-uusap pero ngayon ko lang naisipan itanong sa'yo. Taga rito lang kami sa baryo. Kaso namamatay na yung magulang ko. Doon ako madalas sa bahay ng tiyahin ko sa kabilang barangay. Kaya pala. Pero mabuti may bahay ka pa rin dito, no? Oo nga eh. Yun na lang kasi natitirang alaala sa akin ng magulang ko. Kaya ayoko ibenta yun. Saka diba mas maigi rin yun para may matulugan naman ako habang nandito ako sa baryo. Kung sa bagay. O siya, dito na ako sa kabila ah. Uwi na kasi ako kina Tia eh. Sige pre, ingat ka ah. Oo pre, salamat. Kayo rin mag-iingat ah. Sumulyap pa siya noon kay Bonbon bago tuluyang mag-iba ng landas. Nang makalayo na siya, saka ko naman kinausap si Bonbon. Mahina lang para hindi marinig ng mga kasama namin na ilang di pa ang layo mula sa amin. Hindi pa rin mawala ang pagkakasalubong ng kilay ng bata sa hindi ko naman malaman na dahilan. Bonbon, ba't ganun mo naman pakitunguhan yung taong yun? Hindi nga siya tao, Kuya Anthony. Kulit din ng lahi mo, no? Lokong bata to ah. Bonbon ah. Kung naiinis ka, wag mo ako idamay. Akala ko magkaibigan tayo. Oo nga. Bakit ba? Sinabi ko bang hindi? Saan mo ba nakilala yung lalaking yun? Dito, sa baryo. Paano nga? Hindi naman siya taga rito eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Yung lalaking yun, hindi siya taga rito. Yung bahay na nilabasan niya kanina, hindi sa kanya yun. Ibig sabihin, kalaban siya? Hanggang sa makarating kami sa shelter ay laman pa rin ang isip ko ang sinabi ni Bonbon. Naisip kong kaya siguro ako nilalapitan ni Norman, imbis na si Rachel. Ay dahil hindi naman talaga si Rachel ang pakay niya kundi ako. Doon na ako nag-isip ng plano.
kung sakaling totoo ngang isang kalaban si Norman. Pero ang ipinagtataka ko, bakit kailangan pa niyang makipaglapit sa akin kung pwede naman siyang lumusob na kaagad? Hindi kaya lang siya lumalapit sa akin para pasimpleng magmanman sa kilos ni Mang Armando. Kung ganun, talagang napakatuso talaga ng mga aswang. Hoy, Anthony, sino naman kausap mo dyan? Yung halaman? Wala. May iniisip lang ako. Tara na doon sa loob, ipagtitimpla kita ng kape. Buti na lang may linya ng kuryente papunta sa shelter kahit na medyo malayo ito sa mga kabahayan. Kaya naman kinagabihan, marami pa ring mga bata ang naglalaro. Hinahayaan naman sila ng mga magulang nila dahil marami naman kaming nakabantay. Sama-sama rin kaming kumain noon. Pero yung pagkain namin, timplado. Samantalang yung sa kanila ay hindi. Iho, mabuti pa matulog ka na. Kami na dito. Marami naman kami. Sigurado ho ba kayo? Ayos lang naman ho sa akin na tumulong dito. Hindi rin po kasi ako makakatulog habang iniisip kong maaari tayo sa lakayin ng agaras anong mga oras. Armando, hayaan mo na lang yan. Ganyan talaga yan. Kapag merong gustong gawin, hindi talaga mapipigilan yan. Apo, ituring mo na lang ito bilang pag-iensayo ha. Maging mapagmatsyag ka sa paligid at patalasin mo ang iyong pakiramdam. Opo, Lo. Tatandaan ko po yan. Parehong-pareho pala kayo ng anak ko si Rachel Talagang hindi napipirme sa isang tabi ng walang ginagawa. Ayaw nang nanonood lang siya. Ang gusto niya, palagi siyang may silbi. Hindi ba't mainam nga yun? Sigurado ako magkakasundo silang dalawa pagkatapos nito. Lumipas na ang ilang oras at lumalalim na rin ang gabi. Tumabi na lang ako kay Rachel na noon ay nakasalampak sa damuhan at nakatingala sa mabituing kalangitan. Walang buwan noon, pero napakagandang pagmasdan ng kalawakan. Hindi ko tuloy maiwasang mapalingon kay Rachel. Para kasing nagre-reflect sa mga mata niya ang mga ningning ng mga bituin na yon. Oh, Rachel, ano iniisip mo? Pwede ka magkwento sa akin ha, makikinig ako. Wala. Namimiss ko lang si nanay. Sabi niya kasi dati, kapag nawala siya, tumingala lang daw ako. Tapos makikita ko na siya. Malay mo, isa dyan sa mga bituin na yan, siya yun. Tapos ngayon, pinagmamasdan ka niya. Ay, ano kaya ang buhay namin kung nandito pa siya, no? Siguro, mas magiging masaya kami ni Bonbon, lalo na si tatay. Halika dito. Sandal ka dito sa balikat ko. Sinunod nga niya ang sinabi ko at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagluha niya. Nag-aalangan pa ako noon, pero pinili kong iangat ang kanang kamay ko at hinagod-hagod ang likod niya. Kinantahan ko rin siya ng himig na walang liriko noon para makatulong sa pagpapakalma sa kanya. Hindi kasi talaga ako marunong mag-alo at wala akong magagawa kundi damayan na lang siya. Nang sumapit naman ang madaling araw, sinabihan kami ni na Lolo na matulog na. Sumunod naman kami kahit hindi pa naman talaga ako inaantok noon. Pero nang makalapat na ang likod ko sa higaan, kaagad din naman ako nakatulog. Good morning, Anthony. Oh, uminom ka na ng maligamgam na tubig. Aba, ayos Ba't bigla namang bumait ka ngayon? Wala lang. Gusto ko lang magpasalamat kasi kinausap mo ako kagabi. Kahit papano gumaan yung pakiramdam ko tsaka medyo naibsan din yung pagkamiss ko sa nanay ko. Naku, wala yun. Basta ikaw. Kuya, ate, narinig ko sina Lolo Teroy at tatay sa labas. May kausap silang lalaki tapos ang sabi, may nawawala na naman daw sa baryo. Ano ba naman yan? Nasundan na tayo ng agaras. Ano? May aswang din dito sa baryo na to? Kahit saan basta sakop ng barangay Santa Catalina, may naninirahan talagang mga aswang. Walang ya talaga yung agaras na yan.
Kailangan niya na mapuksa. Pinagdoble ingat ni Namang Armando ang lahat ng mga taga-baryo. Sumama ako sa kanila at bumaba sa baryong pinangyarihan ng krimen. Pinaalalahanan din niya ang lahat ng mga taga roon na huwag masyadong maglalalabas lalo kapag gabi. At nang makauwi naman kami, nagulat pa ako nang makita si Norman at Rachel na magkausap. Nang makita naman ako ni Rachel, kaagad niya akong kinawayan. Anthony, may naghahanap sa'yo. Kaibigan mo raw? Pare, kamusta? Norman, ayos naman ako. Paano ka nga pala nagawi dito? Tinuntun ko lang yung dinaanan nyo. Hindi ko naman alam na dito ako dadalhin ng mga paa ko. Dito ba yung bahay ninyo? Sa tingin ko kasi parang hindi eh. Mukha kasi itong evacuation center na nililipatan ng mga tao kapag may panganib sa lugar nila. Yun nga pre, mapanganib na kasi sa baryo tinago. May gumagala kasi dun na aswang tapos binibiktima yung mga taga-baryo. Sige punta na muna ako doon. O sige. Kaya pala walang tao sa baryo pagdating ko nung isang araw doon. Kasi nagtatago pala sila dito. Oo eh. Pero mabutit na tundun mo. Siya, halika dito sa loob, kapit tayo. Marami pa doon. Hindi na. Okay na ako kasi nakausap ko na si Rachel eh. Ewan ko ba? Pero parang dinadaga talaga yung dibdib ko kapag harap ko siya. Mabuti na lang nandyan ka. Paano? Mauna na ako Babalik na lang ulit ako sa ibang pagkakataon. Tinapik niya lang ako sa balikat saka nagsimula ng maglakad palayo. Tinanaw ko lang siya habang paalis at pagkatapos, saka ako tumungo sa shelter. Nag-usap-usap si Namang Armando, Lolo Teroy at iba pang kalalakihan tungkol sa mga gagawin sakaling sumalakay nga ang agaras. Nang makita naman ako ni Mang Armando, kaagad niya akong tinawag kaya lumapit naman ako. Anthony, sino yung kausap mo kanina? Si Norman ho yun. Kaibigan ko ho. Ba't hindi mo pinatuloy dito? Nararamdaman kong aswang din yung lalaki yun eh. Niyaya ko nga ho. Ang kaso, nahiya pa raw siyang humarap sa inyo. Lalo na kay Rachel. Ganun ba? Akalain mo nga naman talaga si Rachel pa talaga yung natipuhan niya. Hindi naman ho katakataka yun eh. Maganda naman po kasi yung anak nyo tsaka mabait. Kahit siguro bulag, kapag narinig yung boses ng anak ninyo, pihadong may in love ka agad yun. Natawa na lang si Mang Armando sa sinabi ko. Nagpaalam naman ako sa kanya na pupunta muna sa pantry para maghanap ng mga makakain. Nagugutom na kasi ako dahil sa ginawa naming paglilibot sa baryo kanina. Naabutan ko naman doon si Lola Ising na kumakain ng mansanas at inalok niya pa nga ako. Oh, Anthony, gusto mo bang kumain? Abay, ang daming prutas dito. Abay, sakto po pala eh. Nagugutom na po ako. Pero grabe Lola Ising, ang tibay pa ho talaga ng ngipin nyo, no? Abay, loko-lokong bata ito. Syempre, aswang ako. Ano bang katakataka roon? Teka. May nakasama ka ba kanina? May ibang pwersa kasi akong nararamdaman sa'yo. Ano pong ibig nyo sabihin, Lola? Kanina, nung bumaba kayo sa baryo, sino-sinong mga nakausap mo doon? Wala naman ho. Sila Mang Armando tsaka si Lolo Teroy lang naman ho kasi yung halos nakikipag-usap sa mga taga roon. Pero hindi maganda ang nararamdaman kong presensya niya sa'yo. Doon ko na naalala si Norman at ang ginawa niyang pagtapik sa balikat ko. Doon na rin mas nadagdagan ang mga kutob ko tungkol sa kanya. Kaya naman kinagabihan, nagpa siya akong ipaalam yon kina Lolo Teroy, lalo na kay Mang Armando.
Alam ko, una pa lang duda na talaga ako sa lalaking yun eh. At saka kung si Rachel talaga yung pakay niya, di sana nagpatulong na siya sa'yo kung nahiyaman siya. Parang pamilyar yung presensya ng isang yon. Parang... Hindi kaya yun yung aswang na kumuha sa asawa nung ginang nung nakaraan? Kaya siguro pamilyar sa inyo yung presensya niya, Lolo. Kasi natawas mo na yun, di ba? May punto si Anthony. Walang iyang agarasyon. Napakatuso talaga. Akala niya makakapagtago siya ng buhay. Pues, nagkakamali siya. At ngayon may hinuha na tayo sa tunay na pagkatao ng agaras na yun. Ang mabuti pa ho, gumawa na tayo ng plano. Tama. Kailangan na natin planuhin ang mga hakbang na gagawin. Lalo na ngayon na natundun tayo ng agaras. Nagpatuloy ako nun sa pag-iensayo gamit ang pares ng arnis ko. Buong araw ay doon ko ginugol ang oras ko. Habang si Angel naman, talagang inaral ang panggagamot at pagtatawas. May konting kaalaman na rin naman ako doon. Pero sa ngayon, mas kailangan kong pag-ibayuhin ang aking kakayahan at lakas ko para makatulong sa pakikipaglaban. Mabilis na gumulong ang oras at muli na namang sumapit ang gabi. At tunay nga kung kailan hindi mo inaasahan, saka naman darating ang kalaban. Katatapos lang naming maghapunan noon nang bigla kaming makarinig ng sigawan mula sa likod ng shelter. Maganda kayo. Nandito ang agaras. Hayop talaga yung agaras na yan. Sasalisihan niya pa talaga tayo. Apo, tumulong ka sa pagtitipon sa mga bata. Hindi natin alam kung anong gagawin ng agaras na yon. Opo, Lo. Mag-iingat po kayo. Tinulungan ko nga sina Lola Ising at Rachel noon sa pagtitipon ng mga bata, kasama ang mga nanay nila. Kahit pa sabihing may lahi silang aswang, mababakas pa rin ang takot sa kanilang mga muka. Sumasabay pa sa alulungan ng mga aso ang sigawan ng mga taga-baryo nang magawa ng agaras na kunin ang isa sa mga asbong tanod ni Mang Armando. Galit na galit siya noon dahil kahit na binabantayan na nga nila ang bawat sulok ng shelter, nagawa pa rin ang agaras na makapambiktima. Buwisit na hayop na agaras na yan. Mahawakan ko lang talaga siya, hindi ko na siya bubuhayin pa. Armando, talagang napakatuso niya. Pero hayaan mo muna. Maglalatag tayo ng mga pangontra sa gilid nitong shelter. Habay pinaglalaroan talaga tayo ng hayop na yon. Kung gusto niya makipaglaro, makikipaglaro tayo sa kanya. Kaibigan ho yung turing sa akin ni Norman. Siguradong babalik pa yun dito para magpanggap na kaibigan ko. Siguro, kailangan lang ho natin siyang paniwalain na hindi tayo nagdududa sa kanya. Kailangan lang ho natin siyang papasukin dito at saka natin hulihin. Pero sigurado rin ako na hindi natin siya basta-basta mahuhuli. Marami tayo at nag-iisa lang siya. Kaya baka hindi siya pumayag na pumasok dito. At saka paano kung mag-amok siya? Baka kung mapano pa yung mga bata. Muli kaming nagsasagawa ng plano noon para mahuli na talaga ang agaras. Pinagnilay-nilayan namin ang komento ng bawat isa. Hanggang sa makapagpasya kami sa kung ano ba ang dapat na gawin sakaling lumusob na naman ang kalaban. Pero isang umaga, hindi namin inaasahan ang bubungad sa amin ni Lolo nang lumabas kami ng shelter para sana doon magkape. Humahangos na tumatakbo palapit sa amin si Norman. Madungis at gutay-gutay ang damit. Duguan din siya dahil sa mga kalmot na nasa likod, sa kalamnan at mga binti niya. Norman? Ano nangyari sa'yo? Teka, paano mo nalaman yung pangalan ko? Ha? Di ba magkaibigan tayo? Magkaibigan? Wala akong naalala. Pero mamaya na natin pag-usapan yung tungkol dyan. Sa ngayon ay tulungan niyo muna ako. Parang awa niyo na. Ang hapdi ng mga sugat ko. Lo! Gamutin po natin siya oh. Oo, sige. Papunta na ako. Teka lang, tatawagin ko lang si Angel. Pakibilisan lang ho. Baka maubusan na po ako ng dugo. Pakiusap. Hindi ko alam kung ano bang laro ni Norman noon. Oo nga't nakikita ko naman na sugatan siya. Pero kahit na nasa ganun na siyang kalagayan, hindi ko pa rin talaga maiwasang magduda.
Pero gaya nga ng sinabi ni Mang Armando, kung gusto niya ng laro, makikipaglaro kami sa kanya. Habang ginagamot siya noon ni na Angel at Lolo Teroy, kinakausap namin siya tungkol sa nangyari sa kanya. Para na rin magkaroon kami ng base kung totoo nga ba ang sinasabi niya o nagsisinungaling lang siya. Ang lalim naman po ng mga sugat mo, Kuya Norman. Malalim yung nasa likod pero mas malalim yung dito sa kalamnan. Ano po ba nangyari sa inyo? Saan po ba kayo nanggaling? Ang dami mo naman tanong. Di ba pwedeng isa-isa lang? Mahina yung kalaban. Nga pala Norman, kanina, bakit parang hindi mo ako kilala? Hindi naman kasi talaga kita kilala eh. Ngayon lang kita nakita. At saka galing pa ako sa kabilang bayan. Pumunta lang ako dito sa baryo ninyo kasi may hinahanap ako. Oh, nahanap mo naman ba hinahanap mo? Hindi nga ho eh. Inabot na nga po ako ng gabi kakahanap kaso wala ho talaga. Uwi na nga dapat ako kagabi. Kaso biglang may kumuha sa akin. Mabuti na lang nakatakas pa ako. Iyo. Alam mo kasi, may pumunta dito noong nakaraan. Norman din yung pangalan niya. At nagpakilalang kaibigan nitong si Anthony. Abay, manliligaw nga daw siya sa anak ko eh. Ang kaso, nahihiya nga lang daw. Ganun ho ba? Sino naman ho kaya yun? Hindi ho kaya may balak siya kaya nagpakilalang bilang ako? Ewan ko lang. Pero kasi, hindi ko naman nararamdaman na masama siya eh. Ang totoo nga nun, masaya ako nagkaroon ng kaibigan sa katauhan niya. Pero hindi pala ikaw yun. Pasensya na't napagkamalang kita ha. Nako, wala yun. Pero kung ano yung pwede kong maitulong, handa akong gawin yun bilang pasasalamat na rin sa ginawa niyong pagtulong sa akin. Oh, ayan kuya. Nalagyan ko na po ng bende yung mga sugat mo. Ilang araw lang maghihilom na rin kaagad yan. Salamat, Neng. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Angel. Aba, bagay na bagay ah. Mukha ka kasi talagang anghel. O siya, iyo. Baka na gugutom ka na. Gusto mo bang kumain muna? Ay, hindi na ho. Gusto ko na lang po muna magpahinga. Napagod ho kasi ako ng husto sa pagtakas sa nilalang na yun eh. Pero ano ba nilalang yung gumawa niyan sa'yo? Baka ho kasi hindi kayo maniwala. Pero isang agarso yun nagtangkang dumali sa akin. Nagkatinginan na lang kami noon ni na Lolo at Mang Armando. Hindi na lang namin ipinahalata ang pagdududa namin sa kanya noon. Pinagpahinga na muna namin siya. At si Angel at Bonbon ang inatasang magbantay sa kanya. Nang sa gayon ay makakapag-usap kami ni na Lolo sa kung ano ang hinuha namin sa mga nangyayari. Sa labas ng shelter kami ni na Lolo nag-usap kasama na rin ang kapitan. Mahina lang din ang boses namin para masiguradong walang ibang makakarinig sa mga pag-uusapan namin. Pero duda pa rin talaga ako sa lalaking yun. Kahit pa sabihing may tsansang nagsasabi siya ng totoo, ay nangingibabaw pa rin yung pakiramdam ko na minamanipula niya lang yung sitwasyon. Yun nga din yung iniisip ko eh. Habay kung ganun nga, napakatalino naman nung aswang na yon. Naisip niya pa talaga magpanggap na ngayon lang sila nagkakilala nitong si Anthony. Ikaw Apo, ano masasabi mo? Magdoble ingat na lang ho tayo. Kung siya yung agaras, mabilis lang natin siya mahuhuli kasi nasa loob na siya ng teritoryo natin. Mas bentahin nga yun nandito siya eh. Kasi para mabantayin natin yung mga kilos niya. Mukhang ito ang gusto niya mangyari. Ang mahati ang atensyon natin para mas madali niya magawa yung binabalak niya. Pinanindigan talaga ni Norman ang sinabi niyang hindi niya ako kilala. Panay sina Angel at Bonbon kasi ang kasama niya palagi. At minsan, kinakausap niya rin si Rachel. Sa 2 araw na pananatili niya ron sa shelter, 1 o 2 beses niya lang ako kung kausapin. Napapataas na lang ako ng kilay, lalo na kapag nagagawa niyang patawanin si Rachel sa tuwing magkausap sila. Kuya Anthony,
Mukhang papatay mo na si Kuya Norman gamit yung mga tingin mo ah. Ang tatalim po kasi eh. Ha? Hindi naman no. Hindi mo naman po kasi nakikita yung itsura mo eh. Sana, nagdala na lang po ako ng salamin no? Loko. Ano bang ginagawa mo dito? Ano pa nga ba? Di dinadamayan ka. Dinadamayan? At bakit naman? Kasi, nagseselos po kayo kina Ate Rachel at saka Kuya Norman eh. Pero, hayaan nyo na po. Ikaw pa rin naman yung manok ko. Ginawa mo pa talaga akong manok, no? Ay, nako, sige na. Ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape. Hindi yun nang aasar ka dyan. Ay, nako, kuya, mabuti pa nga. Baka kasi sa akin mo na lang ibunton yung galit mo kapag tinulungan kita sa pag-iensayo eh. Nang sumapit na ang dilim, may pumailan lang na naman ang mga malalakas na ululong ng mga aso. Bilang paghahanda ay tinipo namin kaagad ang mga taga-baryo at tumulong din nun si Norman. Kahit pa gano'n na ang sitwasyon, hindi ko pa rin inalis ang paningin ko sa kanya. Mabuti ng handa ko sakaling nagpapanggap lang talaga siya. Oo, sige na. Tulungan nyo na sina tatay sa labas. Kami na ni na Bonbon at Lola Ising ang bahalang magbantay sa mga nandito. Sigurado ka ba? Pwede naman ako tumulong sa inyo. Kaya na nila yan, Norman. Nasa labas yung kalaban. Naduduwag ka ba? Di ikaw na matapang. Magsihandaan na kayo. Anumang oras, maaaring sumalakay sa atin ng agaras. Norman, ayos ka na ba? Pwede namang dito ka na lang sa loob. Hindi ho, Kapitan Armando. Nakakaya naman ho kasing masabihan ng duwag na isa dyan na ubod ng yabang. Ano ba kayo? Hindi ito ang tamang oras para sa pagtatalo. Kung ano man yan namumuong tensyon sa inyong dalawa, ipagpaliban nyo muna. Mas mahalaga ang kaligtasan natin lahat ngayon. Masama kaming nagkatinginan nun ni Norman. Imbis na maging magkaibigan, naging magkaaway pa nga kami. Ewan ko ba pero kumukulo talaga ang dugo ko sa pagiging mapagpanggap niya. Lumabas na lang kami noon at kina Lolo Teroy siya sumama. Habang ako naman kay Mang Armando. Ilang sandali pa ay nakarinig na lang kami ng mga sigaw galing sa kanya. At saka naman humahangos na lumapit sa amin si Lolo. Anthony! Armando! Si Norman tinangay yata na agaras! Po? Pero paano nangyari yun? Hindi ko alam. Pero kailangan natin talasan na pakiramdam natin. Baka mamaya, tayo na yung matangay nila. Pero Lo, nakita niyo po bang tinangay nga siya na agaras? Hindi. Paglingon ko kasi sa likod ko, wala na siya tapos palayo na yung sigaw niya. At maya-maya nga lang ay isang mabalasik at malaking nilalang ang tumambad sa hindi kalayuan sa kinaroroonan namin. Namumula ang mga mata niya at nakakatakot ang kabuuang anyo niya. Tumatawa pa siya noon kaya naman sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses niya. Mababa, makapal at parabang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sa wakas agaras, nagpakita ka rin! Bakit, Armando? Ganun ka na ba kasabik na makita ko? Kay tagal kong hinintay ang pagkakataon nito para makaharap ka! Hindi! Kasi ang totoo, sabik na akong putulin yung leg mo. Sabik na ako maamoy ang dugo mong hayop ka! Mula sa maulap na kalangitan ay bigla na lamang sumilip ang maliwanag na buwan. Tumama ang sinag nun sa balat ni Mang Armando. Kaya naman unti-unti ay nagbago ito ng anyo. Umitim na parang uling ang kanyang balat at humaba ang kanyang mga buhok na nooy nagkulay puti na. Humaba din ang kanyang mga pangil at kuko. Lumaki din siya ng dihamak, kaya naman napantayan niya rin ang laki ng agaras. Ngayon, agaras, ipakita mo sa akin ang pinagmamalaki mo! Ako ang labanan mo, hangal ka! Huwag ka magmadali, Armando. May oras ka rin. Sa ngayon, uubusin ko muna ang mga lipones mo! Sige, subukan mo!
Hindi na naituloy ni Mang Armando ang sasabihin nang mabilis na kumilos ang agaras at hablutin ng isang aswang na kasama namin. Dinala niya yon sa likurang bahagi ng shelter kung nasaan ang maliit na kasukalan. Susundan na sana siya ni Mang Armando nang mabilis siyang pigilan ni Lolo Teroy. Wag, Armando! Baka patibong niya lang yan para sundan mo siya! Pero napakarami niya na nakuha sa mga tao ko. Hindi ako papayag na may makuha pa ulit siya! Pero paano yung mga naiwan dito kung aalis ka? Sigurado sasalisihan ka lang na aswang na yon para unti-unting kunin yung mga tao mo, pati yung mga taga-baryo! Pero Lo, ano kung dapat natin gawin para matulungan si Mang Armando? Kailangan ho natin mapatay yung agaras na yun. Marami ng aswang na nakain yung agaras na yon, Anthony. Hindi siya basta-basta. Nakita mo naman, hindi ba? Naging kasing bilis niyang gumalaw ang mga gabunan. Pero naniniwala pa rin ako na may kahinaan siya. Heto, Apo. Gamitin mo itong gintong punyal. Galing pa yan sa mga ninuno natin na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Hindi pa kailanman pumapalya ang punyal na yan. At kahit taplis lang, hindi kakayanin pagalingin ng agaras ang sugat niya. Kung ganun ho, bakit niyo to binibigay sa akin? Di pa po ako ganun kabihasa gumamit ng punyal. Pero hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. At saka, hindi mo kakayanin labanan yung agaras na yun. Gamit lang yung pares ng arnis mong yan. Kung ganun, sige ho. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para magawa na maayos yung trabaho ko. O sige, Apo. Aasahan ko yan. Muli na namang umalulong ang mga aso noon. At bigla na namang may hinatak ang agaras na isa sa mga tao ni Mang Armando. Napakabilis ng pagkilos na yon na halos anino na lang ang nakikita ko. Maya-maya pa, nagulat na lang ako nang biglang may humawak sa damit ko at mabilis akong hinatak palayo sa shelter. Nabigla ako dahil doon, kaya naman hindi agad ako nakahuma. Ano ba? Saan mo ako dadalhin? Hayop ka talaga! Ano gagawin mo sa akin? Malalaman mo rin, Anthony. Huwag kang atat dahil may kalalagyan ka rin. Umamin ka nga. Ikaw si Norman, di ba? Tama ako, di ba? Ano naman kung ako nga? Walang iya ka. Ano pa talagang pakay mo? Hindi ka pa ba kontento sa mga kinain mo, aswang? Paano ko sabihin ko sa'yong hindi? May magagawa ka ba? Ano nga ang gagawin mo sa akin? Pakulam mo ako dito! Kakainin mo rin ba ako? Hindi na sumagot pa si Norma noon. Bagkus ay tumigil na siya sa pagtakbo at dinala niya ako sa isang hukay. May kalaliman yon at isang di pa yata ang lapad. Siguro ay nasa 7 talampakan din ang lalim noon. Hoy! Halimaw! Ba't mo ko nilagay dito? Ano bang pakay mo sa akin? Di binabawasan ng mga kakampi nila. Asa naman kakainin kita? Hindi ako kumakain ng taong mayabang. Di duwag ka nga. Kasi kung hindi ka duwag, bakit kailangan mo pa ako ikulong dito? Mamaya ka na magingay dyan. Sa ngayon, sulitin mo muna ang mga maliligaya mo sandali dahil mamaya, kapag nakuha ko na ang lolo at kapatid mo, sabay-sabay ko kayong papatayin. At pagkatapos, uubusin ko ang lahat ng aswang na yun. Kabilang na ang pinakamamahal mong si Rachel. Walang iya ka talaga. Ba't mo ba ginagawa to? Dahil sa kapangyarihan, napakasakit mo talaga. Wala kang awa. Hoy! Bumalik ka dito! Magtutuswa tayo! Huwag mo ako iwan dito! Diyan ka na muna. Kailangan ko maghabol ng oras dahil hindi na ako makapaghintay na makatikim ulit ng mga gabunan. Nanlulumong napasalampak na lang ako nun sa lupa. Naghalo na ang pawis at alikabok sa buong katawan ko at hindi ko na alam kung anong gagawin. Nang mga sandaling yon, gusto ko nang magwala pero mas pinili ko na lang pakalmahin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim sa kamarahang bumuga. Paulit-ulit ko yung ginawa hanggang sa kumalma na nga ako. Saka ako gumawa ng paraan para makaalis mula sa hukay na yon. Kinapa ko ang lupa at mabuti na lang, malambot lang yon at pwede lang hukayin gamit ang kamay. Gumawa ako ng apakan para mabilis akong makaakyat.
habang umaakyat ako. Ganun ang ginagawa ko hanggang sa makarating na nga ako sa taas. Yari ka sa akin ngayon, Norman. Sisiguraduhin kong tatapusin ko ang larong sinimulan mo. Kaagad akong nagtago nun malapit sa hukay. Inabangan ko ang muling pagbabalik ni Norman para maisagawa ko na ang plano ko. Kahit na gustong gusto kong gamitin nun ang arnis ko, ay pinili ko na lang nakunin ang punyal na nakasuksok mula sa tagiliran ko. At ilang sandali pa nga, bumalik na rin si Norman dala ang kapatid ko. Nagsisisigaw pa si Angel noon at halatang nasasaktan. Tumahimik ka, bata ka. Napakaingay mo. Oh, Anthony, nandito na yung kapatid mo. Magsama kayong dalawang mga maingay. Teka, Anthony! Anthony, nasan ka? Lumabas ka dyan. Kapag hindi ka lumabas, hindi mo aabutan pa buhay ang kapatid mo. Pero hindi pa muna ako lumabas noon at binantayan ko lang ang bawat kilos niya. Pero nang lalabas na sana ako, bigla namang may humatak sa akin. Mabuti na lang napigilan ko ang sarili kong wag sumigaw. Shh! Huwag kang maingay. Tutulungan kitang mabawi si Angel. Huwag kang mag-alala. Pero nasan sila, Lolo? Hindi nila alam na lumabas ako. Pero wala na akong pagpipilian, Anthony. Masyado nang maraming napatay ang agaras na yan. At hindi ako papayag na pati kayo madamay sa gulo namin. Pero, Rachel, baka mapahamak ka. Isa akong gabunan. Mabilis akong kumilos kaysa sa'yo. Kukunin ko yung kapatid mo para dalhin sa shelter. At ikaw, huwag mong hayaang makaalis dito yung agaras. Kapag nagawa mo yun, babalik ako rito kasama ni tatay. 3 tayong lalaban sa kanya. Sigurado ka ba? Basta mag-iingat ka, ah. Doon ko lang napagtanto na nasaan yung gabunan nga si Rachel noon. Mabilis nga siyang kumilos at tila sumasabay lang siya sa hangin. Nagawa nga niyang hablutin mula sa agaras si Angel. At bago pa makahuma ang aswang, kaagad ko na siyang tinalunan at sinaksak sa likod gamit ang benditadong punyal. Umangil ng malakas noon ang agaras. Sa tulong ng maliwanag na buwan, nakita ko kung paanong umusok ang bahagi ng likod niya na nasaksak ko gamit ang punyal. Walang yaka. Level ka talaga kahit kailan. Umalis ka dyan sa likuran ko. Kung hindi, ipapalitan kita. Alisin mo yan nakasaksak sa likod ko. Ang init! Napapaso ako! Inuutusan mo ba ako? Alisin mo sa likod mo kung kaya mo. Pero kaagad nga niya akong nahablot nun at pagkatapos ay walang awang ibinato kung saan. Naramdaman ko na lang ang pagtama ng katawan ko sa matigas na bagay. At nang imulat ko ang mga mata ko, nasa harap ko na siya kaagad. Ano ka ngayon, Anthony? Masakit ba? Yan ang nababagay sa'yo. Kung sana'y nanatili ka sa hukay na yon, hindi pa sana mapapadali ang buhay mo. Pero dahil pinili mong lumaban, tatapusin na kita ngayon pa lang nang hindi ka na mapakinabangan ng gabunan na yon. Baliw ka ba? Kaya ako nag-iensayo para malabanan kita. Tapos gusto mo magbukbuk lang ako sa ilalim ng hukay na yon? Hoy, Norman! Duwag ka nga, boplax ka pa! Hinawakan ko ng mahigpit ang punyal at kaagad yung isinaksak sa binti niya. Marahil ay hindi niya yun inaasahan, kaya hindi siya kaagad nakailag. Muli na naman sana niya akong bubuhati noon, pero bigla na lang may tumama sa mukha niya. At pagkatapos ay biglang may pumuhat sa akin palayo sa agaras. O ano? Ayos ka lang ba, Anthony? Apo, nasaktan ka ba niya? Nasugatan ka ba? Akin at gagamutin ko. Nandito ka rin, Polo? Abay, siyempre. Ako pa ba? Trabaho ko ang tumulong sa pagtugis sa agaras na yan. Pero ano, nagawa mo ba masugatan ng agaras na yan gamit ang punyal? O, Polo. Mga buwisit! Mga walang niya talaga kayo! Pinagkakaisa niyo pa talaga ako! Bakit ba kasi ayaw mag-ilom na sugat ko na to? Kanina pa to
Dahil benditado na isang batik ang albularyo ang punyal na gamit ng apo ko. O ano? Masakit ba? Mahina ka na, Agaras. Bakit ka ba hindi nalang sumuko? Magiging bangkay muna ako bago niyo ako mapasuko! Kung ganon, masusunod ang hiling mo. Mabilis na dinaluhong nun ni Mang Armando ang sugatang Agaras. At dahil kulang na ang lakas, hindi na nga nagawa pang makaiwas ng Agaras. At kaagad na siyang sumadsad sa lupa nang paulanan siya ng suntok, sipa at kalmot ng malakas na gabunan. Hindi na makagalaw ang Agaras nun at nahihirapan na rin siyang makapagsalita. Ngayon, Agaras, para ito sa pambibiktima mo sa baryo ko at pagpatay mo sa mga tao ko! Ah! 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 Wala na ngang nagawa nun ang Agaras nang biglang baliin ni Mang Armando ang leeg niya. Dahil sa malakas na pwersa ng gabunan, kaagad na humiwalay ang ulo nito mula sa kanyang katawan. Parang isang panaginip lang ang nangyaring labanan nun sa pagitan namin at ng Agaras. Dahil nang sumikat na ang araw, kaagad na rin kaming bumalik sa baryo nang wala nang nararamdamang takot na dulot ng Agaras. O ano? Kamusta ang pakiramdam mo, Anthony? Maayos na po, Kolo. Anthony, iginawa kita ng sopas. Kumain ka na ng malam na naman yung sikmura mo. Naku, nagabala ka pa. Pero salamat dito Saka salamat sa pagtulong mo sa amin ng kapatid ko. Ano ka ba naman, Anthony? Bisita namin kayo kaya cargo namin kayo. Tsaka isa pa, kami naman talaga yung kalaban ng Agaras na yun eh. Nadamay lang kayo. Tumira pa kami noon ng halos isang buwan kina Mang Armando. Marami akong natutunan mula sa mga aswang na kasama namin sa bahay, na masasabi kong talagang makakatulong sa paglago ko bilang isang magaling na albularyo. Sa ngayon po, Miss Clar, ay bumalik na kami sa bayan namin. Pero paminsan-minsan, dumadalaw pa rin kami sa Baryo Tinago. Tahimik na ulit ang pamumuhay nila doon. At ako naman, nagsisimula na ring mamuhay bilang isang albularyo. Ipinasa na kasi sa akin ni Lolo ang kaalaman niya sa panggagamot. At mabuti na lang, pinili rin ako ng mga gabay na humalili sa kanya. Akala ko nga noon, hindi ako magiging karapat-dapat sa gawaing ito. Pero eto nga't kinasihan naman ako ng tadhana. Tao po! Tao po! Rachel? Oh, anong masamang hangin at napapunta ka naman dito? Masamang hangin talaga? Hindi ba pwedeng na-miss ka lang ni ate? Huy! Bonbon, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Manahimik ka nga. Aba, crush mo pala ako, Rachel Ikaw Kala ko mabait ka lang talaga sa akin. Yun pala, may gusto ko pala sa akin. Namula ng husto ang mukha ni Rachel noon. Siguro dahil nahihiya siyang ibinuking siya ng kapatid niya. Pero hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataong yon. At niligawan ko na nga si Rachel. Ilang taon na rin kasi ang lumipas at ayoko nang magsayang pa ng pagkakataon. Hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin ang matamis niyang oo. Nakikinig rin po siya sa 5 niyong channels, Miss Clar. Mapa Miss Clar Horror Stories, Bangungot Diaries, Mga Liham ni Soledad, Dear Esperanza at sa bago niyong channel na Miss Pinky Aswang Stories. Kahit saan daw po doon ay mai-ere sana itong aming istorya. At sasamantalahin ko na din po ang pagkakataong ito. Rachel, kung sakaling nakikinig ka man, nais kong malaman mo na maghihintay lang ako hanggang sa maging handa ka na. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito. Ikaw lang naman